Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Biyernes. Ikalabing-anim na po tayo sa buwan ng Enero taong 2026, oras at araw dito sa Pilipinas. Ito po ang programang babangon sa makabayang ito po yung programa natin, Global na Tayo. Nagkaka-mix up ako sa babangon at sa kasi ang makakapanayam natin is embassy. Ayan, pag pinag-usapan kasi ang embassy, doon tayo sa babangon. Pero meron tayo special edition ng programang ito ng Global na Tayo sapagkat tayo'y pupunta all the way sa United Arab Emirates. Yan. Pero ito po ang programang Global na Tayo. Hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. At ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin sa ating Global na Tayo team sa Master Control, sila Milo Janela, sa ating Wirecast, si Hero, sa ating live audio streaming, si Leo, and of course, ang ating pong executive producer for today, si Jerome Toledo. Kami po ay nasusubaybayan nyo live sa pamamagitan po na ating Facebook broadcast live sa inyo po mga Facebook browser. Type lamang, Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating shortwave broadcast. Yan po yung ating shortwave broadcast. Napapakinggan tayo dyan sa mga 6 na frequencies. Hatid po sa atin yan sa tulong na rin ng ating mga katuwang mula po sa Voice of America sa pamamagitan ng kanilang mga facilities dyan sa Tinang Tarlac. And of course, live audio streaming din, present din po kami. Sa inyong mga cellphone, mapa iPhone yan o mapa Android, sa inyong mga laptops or desktop, pwede rin po kami subaybayan ng mga programa. Basta i-download nyo lamang ang ating PBS Radio app sa inyong mga cellphone. Alright, tulad na nabanggit ko po sa inyo kanina, tayo ay lalabas ng ng ating programa dito sa Global na Tayo. Pero kasi sabi nga natin, Global na Tayo, we reach out sa ating mga embahada, sa ating mga ambassadors at iba pa natin mga Filipino communities all over the world, including when you say Filipino diaspora. Dito po kasing nakalipas na January 12 to 14, nagsagawa po ng working visit ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa United Arab Emirates. Ito po kasi may tutuloy na makasaysayan dahil may mga mahalagang kasunduan nilagdaan ang dalawang bansa, ibig sabihin ng Pilipinas at ang United Arab Emirates. Isa na po rito yung tinatawag nating SEPA. Ito po yung SEPA, ito yung tinatawag na Comprehensive Economic Partnership Agreement with the United Arab Emirates. Bakit historic ito? Because ito yung kauna-unahang agreement o SEPA agreement o bilateral o trade agreement ng Pilipinas sa isang Middle Eastern country. At marami po ang umaasa at marami ang looking forward dito sa magandang opportunities and advantage para sa Pilipinas sa pagpirma ng SEPA sa pagitan ng Pilipinas at UAE because marami nagsasabi this will open the door for the Philippine market sa mas malawak na merkado sa gitnang silangan. Marami pong mga goals ang SEPA na gustong matamo tulad ng bawasan ng taripa, paglelesa ng taripa sa mga produkto at serbisyo sa pagitan ng dalawang bansa. At nagkaroon din po ng usapan pagdating sa military cooperation. Meron din sa defense cooperation, meron din na pag-usapan at yung pong mga oportunidad para sa people-to-people exchanges, meaning kasama na po dyan yung mga OFWs natin, Filipino diaspora at yung mga Filipino professionals na gustong magtrabaho at manirahan sa UAE. Napakarami. Meron pang dyan, napag-usapan pa ho yung DAMAC. Alam nyo ba yung DAMAC Digital? Napakalaking kumpanya po niyan sa UAE. At bukod sa sila ay kilala pagdating sa information technology, artificial intelligence, kilala rin sila pagdating sa energy
generation. Okay? Malaki po 'yan, damak na 'yan. Napakalaki po ng mga dapat antabayan ng ating mga kababayan out of that SEPA agreement between the Philippines and the United Arab Emirates. Now, para makakuha tayo na mas malalim na pananaw tungkol po diyan, makakasama po natin mismo all the way live from the United Arab Emirates ang ating pong ambassador to the UAE, Ambassador Alfonso Ferdinand A. Ver. Magandang araw po, Your Excellency Ver. Si Ray Sampang po ito. Morning, Sir Ray. Ito, kita na naman tayo. Yes. Kamusta ka? Kamusta? Kamusta, Ganda ng Excellency? intro mo. Kompletong-kompleto. Na-frame kagad ang ating magiging usapan ngayon at I'm so excited to share details of what you introduced. Yes, we were also very very excited dito sa Pilipinas. Simula po nung na-announce yung historic agreement na yan, yung SEPA between the Philippines and the UAE, because historic, kauna-unahan yan, Your Excellency, sa Pilipinas with a Middle Eastern country. So how was the SEPA received sa UAE, Ambassador? Sir Ray, ganito po, no? Sa paanyaya ng Pangulo, ng Presidente ng UAE, inanyahan si ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mag-attend ng Abu Dhabi Sustainability Week and Abu Dhabi and the Zayed Awards, Sustainability Awards. So, malaking usapin din yan. It's now on its 15th year. Tinatalakay dyan yung mga solusyon global. Ang daming pumunta dito, mga leaders. In fact, together with our president, may 12 other presidents, nagpulong-pulong. May panel discussion kung paano pag-usapan ang mga solusyon sa sustainability, climate, food security, water, health, education. So mahalaga sa atin yan. Lalo na't isa tayo sa mga pinaka-vulnerable to climate change. No? Pero inaibida rin natin at naitampok din natin mga ating ginagawa. No? So, together with that occasion, dito na rin at nag-witness sabay ang ating Pangulo at ang kanilang Pangulo, pinirmahan nga itong Comprehensive Economic Partnership Agreement. I'd just like to share na dito sa Abu Dhabi Sustainability Week, yung ang Zayed Sustainability Awards, kinikilala na tayo maraming beses na. No? In fact, for the Zayed Sustainability Awards, meron niyang malaking call for nominations all over the world kung sino-sino man ang may mga idea na magaganda for sustainable development. At isa dyan, yung sa high school division, ay ang Camarines Norte High School. Okay. Alam nyo, Sir Ray, 1,000, 1,000 something ang nominated for high schools in Asia. No? Wow. Ang Camarines Norte High School, meron silang app at nag-finalist sila. Tatlo lang ang naging finalist out of over 1,000 nominees. Meron silang app on how we respond to climate disasters, no? Mga typhoons, ganyan. So, yan ang nakikita na may inaambag din tayo simula sa ating mga high school, mga technological solutions, so using your mobile phone, using GPS. So, nakita na ng ating Pangulo. So, pupunta tayo doon, hindi lang para may ambag din tayo sa mga solusyon na sa mundo, no? Lalo na sa mga problema nito. Pero within that, yung the same day, punong-puno yung activities, nagkapirmahan din tayo ng SEPA. No? It's a free trade agreement. We were one of the first countries to be offered. That's finally, and it's a very big occasion na napirmahan natin. And just like to frame it lang, Sir Ray, alam mo yung mga lagi nating pag-uusap, kuminsan lagi kitang binabalitaan pag may amnesty dito. Yes. Meron mga pinapalaya at napapardon na workers, tsaka mga problema dito sa rehiyon. Usually, mga ganun ang focus natin. Pero of course, syempre, nakatutok pa rin tayo sa mga migrant workers natin, lalo dito, 1 million na sa UAE. No? Pero dito, sa pagpirma nitong dalawang agreement, tsaka yung may pa-meeting na banggit mo, hindi na lumalawak na ang ating mga relasyon into new and untapped and pioneering fields na dati hindi natin masyado tinutunan ng pansin, pero ngayon malaki na ang benepisyo. Okay. Kasi UAE, alam natin, napaka progresibong bansa. So yung SEPA,
it's a free trade agreement. Mga inaalis na yung trade barriers. Mas maraming makakapasok dito mga produkto natin at Okay. sila rin, ano, at para bumaba rin ang pangkalahatang presyo nito. Makikinabang ang parehong bayan natin, no? Market access, sabi mo nga, mga bagong merkado, pati investments. Kasi kung nakitang mas maraming exchanges, mas marami na rin mamupuunan dito. Alright. At hindi lang sa UAE, although it's the first sa UAE, it is a gateway to the greater Gulf Cooperation Council. Nandiyan ang Saudi, nandiyan ang Qatar, nandiyan ang Oman, nandiyan ang Kuwait. So meron na tayong opening through UAE, no? So and it's more than just trade. It also looks into digital trade, yung Yes. mga intellectual at pati movement ng mga tao at yung mga professionals, baka mas mapadali na rin sila rin dahil kailangan na ngayon, dahil global na tayo eh. Yes. So that's one. And if I may add, well, ang total trade natin is about a little less than $2 billion no, in 2024. But it's expected to rise, no? Lalo na yung sa atin, we'll get zero tariff. Ibig sabihin, makakapasok tayo dito sa ating agricultural and food products. Yan, mga tuna, sardines, bananas, pineapples, pati yung mga nakikita natin ditong mga pagkain na sa mga grocery dito na akala mo nasa Filipino grocery ka dahil punong-puno ng mga produkto galing Pilipinas, no? Tapos yung mga syempre yung ating mga textile, apparel, mga damit dyan, mga ginagawa natin. At meron din mga industrial goods, no, na mga equipment, parts, electronic machinery, mga parts for mga small appliances, machinery for automotive, mga ginagawa sa atin, machinery and automotive parts, no. So and it's expected to boost trade over 90%. So I'm just so excited. Sorry, Ray, tuloy-tuloy na ako nagsalita. Okay lang. Excited talaga ako dito. We're very, very intently listening, Your Excellency, sapagkat napakarami nga po ng opportunities for the Philippines na bumukas under this CEPA agreement between the Philippines and the UAE. Tulad nga po na nabanggit ninyo, napakalawak po kasi bukod dun sa nabanggit nyo nga yung mga taripa para dito sa mga lesson o mas mababang taripa. If not, I think nakausap ko si Secretary Roque ng DTI, I think no Tuesday or Wednesday. Yun nga po, isa sa mga tinitingnan doon sa CEPA na yan is kung di man malesen ng gusto, magkaroon pa ng zero tariff yung maraming mga produkto natin na papasok sa loob ng UAE and eventually sa larger market para sa Middle East. Your Excellency? Yes, tama po. And to the world na rin. Yeah, and to the world, dahil, yes. Global hub na rin itong UAE. Tapos, so nag-iiba na, no? Na nakatutok tayo sa ating mga workers, pero ekonomiya din na tutulong eventually, bababa rin yan sa mga ating mga workers, sa mga Pilipino andyan sa Pilipinas ngayon. Tapos yung isa, yung Defense Cooperation Agreement. So, hindi naman ito Defense Cooperation na makikipaglaban tayo. Pero dahil ito ay cooperation, dahil very advanced din ang military defense industry nila. We're looking at cooperation in cybersecurity equipment. Yes. Kasi nag-iiba na ngayon ang dahil they're very advanced in AI and high-tech. Yan. Tapos logistics and maintenance, pwede natin paggawa dito yung mga aeroplano natin, Yes. research, technology, tapos of course, madalas dito, even before this agreement was signed, ang dami na pupunta dito mga kasundaluan at pati police, mga exchange programs, trainings. So ito, pinagtitibay lang talaga ang defense cooperation. And I believe, Your Excellency, yung atang mga gustong magtayo ng negosyo, galing dito nasa Pilipinas, gustong pumasok sa UAE at magtayo ng negosyo dyan physically, mag-invest dyan, will also be made easier under the CEPA. Of course. At sa ngayon nga, yung 1 milyong Pilipino dito, marami sa kanila, ang mga entrepreneurs na dito, sila na mismo nagtatayo ng at syempre, kung kukuha pa ng mamumuhunan galing Pilipinas, at lalong-lalo na dito, ang pagpunta sa atin in investing into renewable energy. Itong Abu Dhabi Sustainability Week, last year, every year ito, napakalaking last year, meron tayong pinirmaan dyan na
the renewable energy company will help us in our energy transition up to 1 gigabyte every year up to 2030. So, palawak ng palawak ating kailangan natin yung pag-improve at pag-increase ng ating energy sources, lalo na renewable, lalo na sa binanggit mo na pagpasok ng damak. Ang damak, Yan. gusto nilang magtayo dyan ng data center. Yes, Ang data yes. center, napakalakas kumain ng energy niyan. Kaya dapat meron tayong pampuno ng energy niyan. At ang data center na yan ang mag-fuel ng advances in AI. So, Yun. maging leaders din sana tayo sa AI sa ating rehiyon. Pero, Your Excellency, itong damak will also create, ano rin sila involved din sila sa energy industry, Yes. energy generation, di ba? Oo. Yeah. So, kasama doon, kasama yung energy investment nila dito sa data center hub na itatayo nila sa Laguna. I think nasa Laguna ngayon. At yun ang tinitingnan, no? So, actually marami. Yung kanilang Masdar, it's their renewable energy company ng kanilang gobyerno. Marami na rin. Pati ang kanilang mga sovereign wealth funds. So, tuloy-tuloy na yan. Siyempre, kailangan masimulan yan. And kailangan itong SEPA para meron din silang meron tayong parehong framework, no? Bago niyan, nagpirma rin tayo, no, a few years ago ng investment protection and promotion para agreement para pagpasok ng mga puhunan dito, nakakasiguro din sila na it's a safe investment pagpunta ng Pilipinas at marirealize nila na tama ang pagpuhunan nila dito sa Pilipinas. Pero matanong ko lang, Your Excellency, Ambassador Ber, of course, ang pinag-uusapan natin yung mga produkto dito sa loob na bansa papunta ng UAE at sa whole of the Middle Eastern region. Pero under the SEPA, ano naman po yung mga produkto ng UAE na papasok dito sa Pilipinas, which is of course given also a preference under the SEPA? Yeah, sila kasi they're a big oil producer, no? And so yan ang mga kanilang mga pagpasok dito, no? At malaking bagay 'yon, baka makatulong sa pagbaba din ng presyo ng mga langis dahil hindi na sila napapatawan ng tax, no? Mas malaki talaga in their favor ang trade balance natin kasi nga marami tayong naangkat, mostly oil products, ano? So oil and gas, in fact meron din tinalakay dito yung kanilang oil company, yung Abu Dhabi National Oil Company, para magtayo din ng mga LNG, no, mga natural gas facilities diyan. Meron na silang maliit pero gusto nilang expand. So iba rin yan, makakatulong. Mas madali na rin magpasok sa atin mag-iimbak ng natural gas. Baka all in all, bumaba rin ang presyo ng mga energy cost, no? Pero dito sa atin, dahil we have, naghahanap tayo talaga ng mga bagong merkado para sa ating mga produkto, napakalaki nito na gateway. UAE pa lang, napakalaki na ng prospect natin. At yung pagkadating dito, yung mabubuksan pa ang mga ibang gateway. Alright. Okay. Well, Ambassador, tanungin ko lang, siyempre nandiyan ang Pangulo. Alam niyo naman ang Pangulong Marcos Jr. hindi lumalagpas o pinalalagpas ang pagkakataon kapag nagpupunta siya sasagawa siya ng mga state visit sa ibang bansa. Hindi niya pinalalagpas ang pagkakataon to have an interaction with our Filipino diaspora or ating Filipino communities. Kamusta po naging interaction with the Filipino community? Napakaganda po, napakasaya. Punong-puno sa isang araw na punong-puno yung kanyang activity. Simula sa mga business meetings, yung Abu Dhabi, nakipagpulong siya one-on-one with His Highness, with His President. Pero syempre, hindi matatapos yung araw na yon na nakasalamuhan niya yung ating mga community. Kasabay nito yung serbisyo caravan, no? Yun, na sinasagawa ng BMW at saka yung pinagsanib na puwersa ng mga iba-iba't pang ahensya natin pamalaan. Nagko-conduct silang serbisyo caravan para at yung presensya ni ating Pangulo doon, talagang pinakita niya, pinadaman niya na inilalapit talaga niya ang ating mga serbisyo. At hindi lang serbisyo, mga makabagong serbisyo, yung mga online, yung mga e-gov, yung mga pati sa ano, no? So actually, even the weekend before that, nauna na ang butihing First Lady. Nauna na siya sa Dubai
kasi talaga naman mas marami doon, 2 days nga ang kinailangan doon dahil nandun yung bulto ng ating mga Pilipino. So, libo-libo na rin doon ang nakinabang. Tapos tumuloy ang Pangulo dito. We had a community event at Abu Dhabi rin para for the first time na-meet niya rin yung Abu Dhabi community at naipahiwatig niya. At na-explain din niya at kung ano na talaga ang madadama natin in real terms, kung ano itong magiging SEPA, ano itong magiging defense agreement, at kung ano yung naipahiwatig niya nung nag-usap sila ng kanyang katuwang dito, si President Mohammed bin Zayed, na narinig niya mismo galing sa Presidente na talagang sinabi niya na we are very lucky that we have Filipinos here. Oh. We are very loyal. We are also loyal to them. And sabi nga niya a proof of that, parang gano'n sabi niya, because we invite them to our hospitals, we invite them to our houses, we invite them to critical services. Ibig sabihin, malaki ang paniniwala nila, trust nila, at sa kapabilidad nila. Kaya sila ang pinagkakatiwalaan sa mga ganyang mga sensitive na trabaho. Marami na tayo dito, professionals, service workers, skilled workers, pati mga entrepreneurs, pati mga ating creative industries, ang dami natin dito. Nakakaano naman. At ating Pangulo yon. Nakaka-proud naman, Your Excellency, Ambassador Ber, na mapakinggan mula sa mga high officials at UAE, lahat ng mga positibong pananaw at pagtingin at assessment nila sa ating mga kababayan, sa ating mga Pilipino dyan. Nakaka-proud. It's so proud to be called a Filipino talaga, no? Kapag ikaw ay nasa UAE o nasa ibang bansa for that matter. Oo. Dito talaga nire-respeto tayo, minamahal tayo at talagang hindi, pangkaraniwan na kahit Emirati, ang tawag sa'yo, ate, kuya, o kabayan. Oo, talaga. So, okay. Anyway, pero Ambassador, Your Excellency, so napirmahan na ang SEPA. Marami tayong a lot of expectations are expected out of this historic agreement between the Philippines and the UAE. Pero meron pa ba? Baka may iba pa kayong mga surprises diyan sa UAE bukod dito sa SEPA? Meron pa bang iba? Meron pa. In fact, yung ating cultural agreement, no, na dahil diyan marami nang napunta ditong mga masterpiece natin, gaya nung kunyari yung ating Una Bulaqueña na gawa ni Juan Luna. It's on loan here dito sa kanilang napakagandang museum, no, Louvre Abu Dhabi. Tapos meron na so patuloy yan. I think this October, iba na naman mga cultural masterpiece natin. So nakikita lang din na ang galing natin sa sining. Gaya niyan, bago pa ito dumating, 4 na taon na, meron mga gold face death mask at saka gold na kupita at saka mga gold na galing sa sinauna nating panahon. Na naka-display dito sa Louvre Abu Dhabi. Patunay lang yan, nakikita nila na noong pa man, advanced na tayo sa gold, sa artistry, at nakikita na yan. At pinapatunayan pa rin hanggang ngayon na galing ng mga Pilipino sa ibang larangan naman. At ito na naman, panibagong larangan na naman, kultura, defense, and economic. Meron din tayong agreement on AI and digital economy. Meron tayong agreement on renewable energy and energy transition. Meron tayong agreement sa improvement of government services, sa mga digitalization na kailangan natin, tinutulungan tayo dyan. So, ang lawak na. Meron pa tayo yung programa ng ating butihing First Lady na tutulong sila sa paglinis ng Pasig River at iba pang mga cultural projects. Talagang nakikita at pinapatunayan din nila yung sinasabi nilang pagmamahal sa atin through itong mga investments at saka mga socio-cultural contributions din sa Pilipinas. Alright. Pero, Ambassador, maiba ako ng usap. Pero in line pa rin dito sa pinag-usapan natin earlier kanina bago ito yung ating Filipino community. I believe merong kayo palang ginagawang survey for the study ng Filipino diaspora. Actually, panawagan lahat sa mga embahada at mga konsulado natin na yung innovation, so dahil nga malaki ng ating diaspora, marami na rin natututunan yung mga ating mga kabayan sa ibang mga bansa na baka pwede natin ibalik sa Pilipinas. Ay, isa yan sa mga layunin itong survey, no? Ako, excited ako dyan, Sir Ray, kasi dito,
yung lalo na yung mga second generation. At Yes. saka ang dami na dito sila nag-aaral, meron dito mga bata na yung isa, kaibigan ko, anak na, he's an astrophysicist here. Oh, wow. Yung isa is doing research on how for the UAE space program. Yan, mga innovation na ganyan. Teka, second Meron tayong generation- mga second involved generation sa Pilipino po renewable yun? energy. Wow. Second generation Filipino po 'yon, Your Excellency. Mga anak na po ng mga naunang OFW Wow. dito na nag-aral, dito na nagtapos. At yan ang isa sa mga layunin niya na yung mga natutunan nila dito at ma-survey natin yung innovation and baka meron tayong pwedeng ibalik sa Pilipinas. Mhm. Kasabay sa Dubai, nagkaroon tayo ng 1 billion Content Creator Summit. Na daming Pilipino dyan. So, yan sa mga social media. So, mga innovation din dyan. Baka makatulong. So, papagpatunay, we will implement that survey. In-announce na namin sa ating community. All over the world, lahat ng embassies. Kasi I'm sure, sa mga iba't ibang lugar din na marami ng Pilipino. Marami na rin na mamayagpag ng mga, kahit yung mga unat, kahit yung mga sumunod na henerasyon ng Filipino workers. Mhm. So, ultimately, baka makabalik yan sa atin. At magamit din natin mga natutunan nila. Mhm. Wow, maganda yan. Pero ito na lang, huli na lang, Ambassador. Alam, pasensya na kayo. Sasamantalahin ko na Hindi, ito. ako, excited ako magkwento talaga. Sasamantalahin ko na ito. Meron pa ako isang gustong marinig na update. Yung voters registration natin sa susunod na election, nagsimula na rin ba dyan sa UAE? Simula na, of course. In fact, doon sa Serbisyo Caravan, malakas ang hatak natin. At napatunayan natin yan dahil nung sinimulan natin ang online voting nung 2020, last year, we had for the midterm elections, nang sinimulan natin yung online voting. Ang UAE ang number 1 sa turnout. So, napatunayan natin na yung seguridad at integridad ng pagboto at tunay, no? At very safe and secure. Kaya excited din sila ngayon at parte na rin yan ng lahat ng mga enhancements in digitalization, no? Online voting o voters registration, yung OEC na online, meron kaming mga online payment systems, mga using AI technology, mga ganyan. So, makabagong serbisyo din, hindi na So, excited ang mga tao dahil sa 2028, ang registration started last December pa and will continue until September 2027. So wala na tayong masasabing excuse dyan na hindi tayo makakarehistro at sa 2028, it will be the first time online voting will be used for presidential elections. Wow, okay. So everything is in place na pala, Your Excellence. Okay. Pero gusto ko pa sanang pahabain itong ating panayam, kaya lang we're running out of material time, Your Excellency. Siguro po, Kaya nga Sir Ray, lagi ko sinasabi, pumunta ka dito eh. Ayan niyo po, Your Excellency, mag-uusap. Pag-iipunan po namin ni Jerome, yung dyan. Anyway, thank you very much for the invitation, Your Excellency. Thank you very much. Ayan niyo po, pag nakarating kami ni Jerome, ang unang kakatok po sa pintuan ng embahada kami. Pagdating namin. Anyway, of course, okay. Really welcome. All right. Anyway, Your Excellency, so sa puntong ito, siguro mensahe na lamang po ninyo, pagbibigay po ninyo ng importansya sa kahalagahan nitong SEPA. And of course, before I let you go, I want to congratulate you. Really congratulate you and all the staff and officials of our embassy in the United Arab Emirates, sapagkat napakalaki po ng role na ginampanan nyo dito para maging successful itong state visit na ito ni Pangulo sa UAE and to secure itong historic SEPA, kauna-unahan ng Pilipinas dyan po sa Middle East. Go ahead po, Ambassador. Maraming salamat, Ray. Hindi lang naman embassy, tulong-tulong na pinagsanib ng puwersa ng ating pamahalaan, yung Department of Trade, silang ating mga chief negotiator at yung sa defense naman, of course, tapos yung mga Serbisyo Caravan with our DMW at yung lahat na nagpunta dito. So, ang pagpirma dito na tunghayan ng ating Pangulo is parang yun ang fruit ng ating lahat ng ginawa, no? And with the SEPA, just to
point out some numbers. Up to 95% of our Philippine exports are expected to receive preferential treatment. Sabi nga, zero tarifa, food products, electronics, machinery, automotive, aircraft parts, textiles. Diyan tayo malakas, hindi lang sa US, malakas tayo. So dito papasukin na rin natin. Pero meron ding mga areas na to improve, medium and small industries, sustainable development, intellectual property, yan, competition, promotion. Kasi habang lumalakas ang exchanges ng dalawang bansa, natututo tayo sa isa at kailangan natin mag-compete, gumaganda ang produkto, nakakahanap tayo ng bago, at this will all cascade down yung sa ating ekonomiya at sa pangkaraniwang tao na siguro nga baka hindi na rin kailangan pumunta dito in the future para mag-OFW dito at nakikinabang na sila. So yun naman din ang ating isa sa ating mga layunin. And thank you very much, Sir Ray, for being an avenue that helps us explain this to the common, para maintindihan nila. Baka sabihin nila, ano ba yung SEPA, ano ba yung ganyan, ano ba yung So sa pamamagitan nyo, we are able to bring this to a better understanding, better appreciation, at nakikita nila na ultimately may benepisyo sa kanila. Totoo naman po. Pero baka magtampo po ang UAE kung sakaling wala ng Pilipino magtrabaho dyan. Pero sa mga gusto nila, naghahanap pa rin sila ng nurses, sa mga medical workers. Kailangan tayo. Parang talagang yung Filipino professionalism, competency and dedication, kasi kilala po ang Pilipino worker for going the extra mile lagi. As compared to other, sabihin na natin, ayoko naman maging bias, pero as compared to other foreign workers. Maraming salamat, Ambassador Ber. Thank you very much. Okay. Nice to see you and hear you again. And hope to see you soon, Jan. Always a great opportunity to share the work that we do in government to you. It's our pleasure and honor. It is our pleasure and honor to disseminate this information, yung SEPA, of course, with you, dito sa ating programa. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Your Excellency. Mabuhay po tayong lahat. Thank you. Ang ating pong butihing ambassador sa United Arab Emirates, His Excellency Alfonso Ferdinand A. Ver. Diyan po nagtatapos ang ating programang Global na Tayo. I hope nakapaghatid po kami ng mahalagang impormasyon sa inyo. This time, magandang balita mula sa UAE. Yung SEPA. Napakalaki po ng opportunity. Sabi nga po ni Ambassador Ver, napakalaki na opportunity ng Pilipinas. Springboard. Pwede nating masabing springboard entry natin. Hindi lang sa UAE, kundi sa malaking merkado ng Middle East. Hindi lang sa UAE, pwede sa Qatar, pwede mismo sa Saudi, sa lahat po ng bansa na maituturing natin nasa loob ng Middle East. Yan po ang pintuan na nagbukas para sa merkado ng Pilipinas. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay mula sa Master Control, si Milo Janela, Wirecast, si Hero, sa live audio streaming si Leo, and of course ang ating executive producer for today, wala yung kanyang lifetime partner na si Miss Stephanie Vicente. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.